Bilang parte naman ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang healthcare system sa bansa, mas pinalawak pa ng pamahalaan ang saklaw ng value-added tax exemption sa mga gamot. Sa bisa ng bagong BIR Memorandum, mayroon ng 2,277 na gamot para sa chronic at life-threatening diseases ang exempted na sa VAT. Narito ang kabuuan ng balita. Sa ikilamang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinida niya ang mga plano ng pamahalaan para sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa bansa, partikular na sa mga gamot, at bilang parte ng hakbang ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng antas ng healthcare sa Pilipinas, inilabas na ng Bureau of Internal Revenue ang updated list ng mga gamot mula sa Food and Drug Administration na exempted na sa value-added tax. Batay sa updated list, umakyat na sa 2,277 ang kabuuang bilang ng mga gamot na VAT-free na inaasahang gagawing mas abot kaya ang gamutan para sa mga Pilipino, lalo na para sa mga sumasailalim sa long-term treatment dahil sa chronic at life-threatening illnesses. Sa bisa ng bagong memorandum, VAT-exempted na ang 708 cancer medicines, 537 na gamot para sa hypertension, 331 na gamot sa diabetes, 300 mental illness medicines, 172 na gamot para sa high cholesterol, 152 na gamot para sa kidney disease at 77 tuberculosis medicines. Sa parte ng BIR, nakikiisa ang ahensya sa layunin ng administrasyon na itaguyod ang malusog na Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw na VAT exemptions sa mga gamot. Para ma-access ang buong listahan ng mga gamot na VAT-free na, bisitahin lamang official accounts at websites ng BIR. Para sa EuroTV News, Mia Layaging, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.